Napansin mo ba? Minsan kahit okay naman ang buhay mo, may emptiness pa rin. May trabaho, may panglibang, may kaibigan, may pangarap. Pero kapag tahimik na, parang may kulang. At ang pinaka nakakatakot, maraming tao buong buhay nilang tinatakasan yung pakiramdam na iyon. Sa panahon natin ngayon, sobrang dali ma-distract. Phone, social media, Netflix, games, relationships, success, travel, and achievements. Just name them. Pero bakit habang dumarami ang distractions, dumarami rin ang mga taong feeling empty? Bakit marami ang tao ang tumatawa sa labas pero pag mag-isa na sila, parang pagod na sila sa kanilang kalooban. At dito mahalagang maintindihan bakit hindi lamang emotional ang problema natin. Baka spiritual na yan. At baka kapag ang emptiness na nararamdaman mo, hindi aksidente. Sa video na ito, pag-uusapan natin bakit hindi kayang punuin ng mundo ang puso ng tao, bakit temporary lang ang lahat ng earthly satisfaction, at bakit si Kristo lang ang makapagbibigay ng tunay na buhay. Aminin natin, maraming tao ang akala nila kailangan ko lang maging successful, kailangan ko lang ng relationship, kailangan ko lang ng pera, kailangan ko lang na maging masaya. Pero napansin mo ba, kapag nakuha mo na yung bagay na gusto mo, sumasaya ka lang sandali, tapos babalik ulit yung emptiness na nararamdaman mo. At doon nagsisimula ang cycle. Hanap ulit, bisyo ulit, distraction ulit, achievement ulit. Pero hindi nawawala yung pakiramdam natin na mayroong void sa puso natin. Bakit? Kasi hindi ginawa ang puso ng tao para masatisfy ng mga temporal na mga bagay. Maaaring puno ang schedule mo, pero empty pa rin ang soul mo. Hindi lang kulang ng entertainment ang tao, kulang siya sa Diyos. Pero bakit ganon? Bakit kahit anong gawin ng tao, parang may longing pa rin sa kalooban niya? According sa Bible, ang tao ay ginawa para makilala ang Diyos. Hindi lang para kumita, mag-enjoy, mag-survive, mag-build ng pangalan. Ginawa tayo para magkaroon ng relationship sa Creator natin. Pero ang problema, lumayo tayo sa Kanya. Ang tawag ng Bible doon ay sin. At ang kasalanan ay hindi lang murder, hindi lang drugs, hindi lang malaking kasalanan. Kasama rin dito ang pride, selfishness, lust, living without God, making ourselves the center of our lives. At dahil iwalay tayo sa Diyos, naturally, empty tayo spiritually. Kaya kahit anong ipalit mo, pera, sex, achievements, fame, validation, entertainment, hindi pa rin sapat. Kasi hindi iyon ang tunay na kailangan ng kaluluwa mo. At ito yung ayaw marinig ng mundo ngayon. Pwedeng ikaw ay successful pero you are spiritually dead. Kaya dumating si Jesus, hindi lang para bigyan tayo ng better life. Dumating siya para iligtas tayo mula sa kasalanan at ibalik tayo sa Diyos. Maraming tao ang tingin kay Jesus ay motivational teacher, religious figure, good person. Pero ayon sa Bible, Jesus is the Savior of the world. Siya ang kailangan ng mga taong spiritually dead kasi ang tunay na problema natin hindi kakulangan ng success, kundi separation from God. At doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran ni Kristo ang kasalanan para ang mga makasalanan ay mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi temporary happiness, kundi tunay na peace with God. At doon lang nagsisimulang mapuno yung emptiness na hindi kayang punuin ng mundo. Pero paano mo malalaman kung ito talaga yung kulang sa buhay mo? Ito lang ang mga iilan sa mga senyales. Una, kahit marami kang distractions, hindi ka payapa. Pangalawa, takot ka mapag-isa sa thoughts mo.
Pangatlo, pakiramdam mo, kailangan mo laging may bagong source of happiness. At pang-apat, may part sa buhay mo na alam mong may mali kahit hindi mo ma-explain. At alam mo, maraming tao ang buong buhay nilang tinatakasan ang conviction na iyon. Pero baka ngayon, kino-confront ka na ng Diyos, hindi para i-condemn ka, kundi para tawagin ka pabalik sa Kanya. Kung hindi ka pa believer, wag mo agad i-ignore yung emptiness na nararamdaman mo. Baka hindi ka lang bored. Baka you are spiritually hungry. At instead na takasan mo gamit ang distractions sa buhay mo, simulan mong hanapin ang Diyos. Basahin mo ang Gospels, kilalanin mo si Jesus, and honestly ask, Lord, if you are real, reveal yourself to me. If you are a Christian already pero empty ka pa rin, baka matagal ka ng physically religious pero you are spiritually distant. Baka sobrang puno na ng mundo ang puso mo na nawawala na ang intimacy mo with God at kailangan mong bumalik kay Kristo. Ang mundo maraming ino-offer, pleasure, success, money, entertainment, recognition, pero lahat temporary. At darating ang araw, lahat ng iyon ay mawawala. Pero si Kristo, siya lamang ang nagbibigay ng tunay na buhay, tunay na kapayapaan, tunay na forgiveness, tunay na purpose. Kaya kung empty ka ngayon, huwag mo agad takhasan yung pakiramdam na iyon. Baka iyon ang ginagamit ng Diyos para tawagin ka pabalik sa Kanya. Kung sakali lang na nakarelate ka sa video na ito, comment mo lang na may kulang talaga. At kung gusto mong maintindihan sino ba talaga si Jesus, ano ang tunay na salvation, at paano magkakaroon ng peace with God, just subscribe at panoorin mo yung next video natin, who Jesus really is. Kasi baka iyon na ang conversation na magbabago ng buhay mo.